You know? Basta, kanina pa dapat to. Kaso tinitesting ko. Bumagal yung connection. Pero, di ko alam nangyari. May ano lang, baka kailangan restart yung natin, yung router natin. Pero kasi mabagal yung connection sa lahat. So, anyway, ngayon lang nangyari to. So, ito na nga yung feedback natin for more than a week. Hindi ko pa ito binuksan. Ito, nakita nyo. Dalawa yung order natin. Order pa tayo. Pero, sa magtatanong kung mas okay ba yung Reolink sa TP-Link, Reolink sa TP-Link na CCTV, para sa akin, personally, mas prefer ko to. Hindi lang siya ganun ka budget friendly tulad ng CCTV ng Tapo or which is TP-Link. Pero kasi, ayan, pupunta nga tayo doon. Una, ang ganda ng connection niya. Hindi ko masimulan. Kanina pag-check ko, sabi ko, i-check ko dapat. Eto, papakita ko sa inyo. Wait. Pag-check, hindi siya nagko-connect. Pero kasi chinek ko yung hindi nagko-connect. So, anyway, so yun na nga. Yun nangyari. Pero, nag-check na ako ng connection. Okay naman yung connection natin. Dito lang problema, pero anyway, going back. So papakita ko na rin sa inyo yung pag-setup kasi malamang sa malamang itatanong, ay meron pala. Oo nga pala, meron pala akong ganito. So di ko alam kung dito ko setup sa office ko to or yung sa baba, pero baka sa baba na lang siguro. Pero yun nga, sinasabi ko is kaya siya mas maganda. Una, mas mabilis yung connection dahil nga meron siyang 5 GHz. Tanggalin natin to. Pangalawa, papakita ko sa inyo habang sinesetup natin to. Wait lang. Tanggalin natin to. Ito, hindi na natin to kailangan. Hindi ba dito ko nalalagay? Ay, hindi sa... Oo nga, kulang ako ng isang block. Order pa pala tayo ng isang block, buti. Okay. Oops. Okay. Ay, tama ba? Okay. Ayun na nga. So, sinasabi ko na, lilipat na ako. As in, yung lahat ng, meron akong 9 na CCTV. So, parang bahay ni Kuya. Pero lilipat tayo kasi nga, mas gusto ko yung connection, which is papakita natin ngayon. Isa-set up ko. Layo pala. Tatanggalin ko rin to. Hindi, sige, tanggalin na natin para pakita ko sa inyo yung connection. Bukod sa mabilis siya, may mga function siya na mas maganda na wala sa TP-Link. Shit. Tatanggalin ko. Tatanggalin talaga. Masisira yung ano. Walang choice eh. Sige. Okay. Tanggal na. Ayan. Oops. Ito na lang. Hindi kasi parang hindi na tatanggalin ko rin naman dahil isa-set up ko sa baba or sa baba na nga lang siguro. Yeah, okay. Umalog lang dahil ayos na rin to. Yan, ASMR. Alam ko na paganda na tayo pero suwabe. So going back, ito papakita ko sa inyo. Set up natin to. Mas suwabe to. Tapos may dalawang kulay na rin to. Parehas yung Reolink E1 Pro. May mapapansin ka. Hindi to sponsored. Wala tong kahit ano. Mas trip ko lang siya gamitin. May E1 Pro meron. Yung E1 Pro na black meron E1 Pro na white. So, kasi depende na yun sa kwarto or saan mo pagkakabitan. Syempre para mas aesthetic. Tapos, different. Yun. So, welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Okay, so yun na. Willkommen bei Reolink. Bitte Reolink App installieren und den QR-Code auf der Kamera scannen. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Hindi, pero okay. Benvenuto a Reolink. Si prega di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR okay. sulla telecamera. Sige, pero okay na yan. Bienvenido a Reolink. Ayan, so gagamitin na natin, scanan na lang natin to para mabilis. El código QR en la cámara. Okay.
So, yung scan lang. Tapos, yung scan nito, pag automatic naman, madadownload naman sa phone nyo. If hindi nyo ma-scan, meron siyang option, i-add mo using IP. Pag may access ka, malamang may access ka sa router mo, makita mo yan. Pipili ka ng network connection, Wi-Fi, or yan. Okay, so Wi-Fi scan next. Okay, yan. Na-set up na natin to before, pero yan. Ayun, makita yung 5 or... Si prega di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR sulla telecamera. Ano daw? Bienvenido a Reolink. Por favor, instale la aplicación Reolink y escanee el código QR en la cámara. Wait lang. Welcome to Reolink. Please install the Reolink app and scan the QR code on the camera. Hindi. Willkommen bei Reolink. Camera is connecting to your router. Ayan. Please wait. Ayun na, narinig nyo na. Wala pa, waiting pa lang tayo sa connection. Wala pa. Camera is connecting to your router. Okay, so Please pag narinig wait. na next natin, naging setup na naman, pero kasi meron lang tayong idadagdag. Pwede nyo skip yung part na to. Connection to the router succeeded. Welcome to Reolink. Okay, so eto yung sinasabi ko. Sa Tapo meron kang pupuntahan. Connection to the router succeeded. Welcome to Reolink. Sa Tapo meron kang pupuntahan yung sa shared, tapos yung sa advanced, pero dito ito yung gagawin mo na sarili, which is lalagyan na natin ngayon. Connection to the router succeeded. Welcome to Reolink. Wait lang. Okay. Wait. So, ayan. Dito na natin lalagay yan. Master job. Yan. Next. Okay. Save QR code. Okay. So, nakikita nyo. Ayan. Oops. Hindi nyo pa pala nakikita. Yan. Okay. So, mabilis yung connection. Ito yung pag naka-clear. Ayun, no? So, malinaw yan. Kasi pag naka-fluent lang, yung pagtuloy-tuloy, medyo malabo, pero fluent nga. Off lang natin kasi nagdo-double yung sounds. So, ito yung una kong papakita sa inyo. Una, meron na siyang built-in na, yan, to. Pwede mong i-record yan. Yan. After mo ma-record, ipe-press mo lang stop. Tapos, itong kailangan mo mamili agad kasi automatic mawawala to. Pag click mo yung share, pwede, teka lang, di ko alam po sino naka-share doon. Wait. Wait. Wala ba? Basta pag may lalabas doon, pag na-share mo, pwede mong pwede mong i-send sa Facebook, pwede mong send sa WhatsApp, sa kung ano man device. Actually, kahit Viber meron siya. Tapos at the same time, tong picture na to, ganun din. Wala pa tong SD card. So ngayon, pag may SD card, pwede siya nagre-record at pwede ka rin ulit mag-record para siya may built-in. Feeling ko may built-in memory siya na hindi naman ganun kalaki. Parang temporary lang. Kaya nga parang meron kang mga roughly 5 to 10 seconds para ma-send yun. Tapos pag na-set up mo na yan, pupunta ka dito para ma-set up mo yung saan yun? Ayan. Oops. Ito. Pupunta ka dito sa advanced. Tapos user management, ito yung pagpapalitan mo na para i-set up yung camera mo para magamit natin sa iSpy or sa Agent DVR, which is gagawin ko na ngayon. Hindi, mamaya na lang. Okay, so yun. Tapos yung mga typical function niya, yung time-lapse, ewan ko kung may gagamit niya, pero wala kasing SD card. So, gusto mo gano'n. Ayan, so yung mga basic function niya. Tapos, yung alarm hindi siya ganun kalakas pero pwede natin pakinggan nyo. Walang makakarinig eh.
O yun lang. Tapos yung mga basic function niya, like yung ito, yung sa display, papalitan ko kasi nasanay na ako doon sa interface ng Tapo, kaya babalik ta rin na lang natin, which is ito, okay na yan sa 60, day and night brightness, yan. Camera name, lilipat natin sa bottom left. Parang kasi ayun yung pangalan di ba? Ay, tama yan. And then yung date, lalagay lang natin sa top left. Yan, dyan na tayo sa tsaka yung watermark, tanggalin natin yung watermark. Yan. Okay. So, yan. Yan na yung default system natin. Ganyan din yung sa ano ko eh. Wait lang. Ito, hindi kasi mabuksan eh. So, yun yung mangyayari pag dalawa. Ito yung connecting. Hindi ko alam kung ba't connecting, pero yan. Ayun. So, going back, all in all, after 1 week, mas prefer ko yung itong E1 Pro. Hindi pa ako naka-order kasi nung router. Feeling ko mas okay naman yung router, parang mas mura yung decision na yon kaysa magpapalit ka ng buong CCTV tulad ng gagawin ko. Kaya ko lang itutuloy yung ganito na magpalit kasi una, may 5 GHz na siya, hindi siya medyo hassle mag-connect. At the same time, mas mabilis yung connection. Tsaka mas malinaw. Hindi mo papapansin na yung sobrang linaw, sobrang crisp. Pero pagka yung nag-review ka na ng CCTV, mas mabilis talaga siya. Pero kasi hindi naman magbabother yun since nakakonect naman sa agent DVR. Or depende kung saan mo isa-set up. So, yun lang. So, dito na natin tatapusin tong video na to. Yun yung 1 week feedback natin so far ngayon lang September 7 at more than 1 siguro mga 8 days yata o 9 days. So yan. Anyway, so yun lang, dito na natin tatapusin. Mas okay sa akin tong Reolink kaysa sa Tapo. Yun lang. Wala tayong link. Yung pala yung pag-order, kung medyo hesitant kayo, siguro actually gagawin ko ng video na lang yun. Pag-order tayo ng sa phone, mas madali kasi sa phone kaya hindi naman lahat may access sa laptop or desktop. So gagawa na tayo separate nun. So wala sa local wala sa Pilipinas. Nag-check na ako Lazada, sa Shopee and all. Medyo napupunta na nga tayo sa Amazon ngayon. Anyway, so yan na, dito na tatapusin. Bye bye na guys. Babu.